Ito guys, lalagyan ng dugo ni Camelot. Nakukunin natin sa Red Cross. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Ayun, kumusta mga kapitik? At ngayon po nagdadrive ako papunta sa Red Cross Dasma para i-collect yung dugo na isasalin kay Camelot. Yan. Pasensya na po at ako hindi pa naliligo. Kami maagang umalis kanina ni Ate Nels. After manganak ni Camelot kahapon, after niyang ilipat from recovery room papunta doon sa kanyang room sa taas, ay siya po ay dinugo. So maraming dugo po yung nawawala sa kanya. At yun po ay talaga namang delikado, no? Life threatening po yun. May mga nababasa si Janet na talagang may nangyayari na ganun. Kaya dapat po siya ay maagapan. At halata din naman natin dahil gabing-gabi na po, alas 12 na, si Doc ay gising pa rin at talagang kinakausap pa rin si Ate Nels. Ano yung mga posibleng mangyari, ano yung gagawin, yan. Naghahanap ng donor kagabi pa. Dapat niya po ay pupunta na ako ng ospital kagabi, wala naman pala doon magre-receive. At ako na may donor po ng dugo, ako active naman na donor ng Red Cross. So yun nga po, kami maaga ni Ate Nels na pumunta ng TMC. Si Janet at si Mader, si Andres ay susunod na lang mamaya dahil sila po ay may check up din. So sabi ko mag-commute na lang. So yun po, na inasikaso ko kagad. Si Ate Nels ay nandoon sa 5th floor, doon kay Camelot, binabantayan niya. Ako naman, ang ginawa ko ay pinuntahan ko kagad yung blood bank at inasikaso ko kagad yung pag-ano ng dugo, yung kung ano yung proseso. So yun nga, kinonfirm ko na kailangan pa rin, kasi medyo umu-okay na po si Camelot, thank you Lord, pero kailangan pa rin siyang salinan, sabi ni Doc, para daw mabilis siyang makarecover kasi nga maraming nawala sa kanya. So si Janet po saka si Leia, naghanap sila ng mga Red Cross na malapit dito. So natawagan po ni Leia yung Dasma at meron silang available. Problema lang ay may bayad po yun. May bayad po tayo sa Red Cross. 1,800 ang isang bag. So ang kukunin ko po ay 2 bags. Yan, 2 bags. So times 2, 1,800 times 2. Yan. So ngayon po ay on the way na ako para i-collect. Binigyan din ako ng TMC na yung lagayan ng dugo at saka yung request form. Ayan guys, gusto ko rin po magpasalamat sa ating mga butihing subscribers, no, na nag-PPM po sa akin, kay Ate Nels, kung paano sila makakatulong. Yan. Lalong higit kay Sir Andro dahil yun, nakatulong po siya para maghanap ng dugo at mayroon siyang Philippine Blood Bank. Yan. So ang problema lang po, yun po ay libre, no, maganda. Ang problema lang po ay nakalagay doon ang requirements. Kailangan ang magkukolek ay mismong empleyado po ng TMC. So yun, wala po magkukolek dahil busy po sila. Wala daw magkukolek. Ngayon kung mag-hire ng ambulance ay baka daw po mas mahal pa yung gastusin. Kaya nagdesisyon po kami ni na Ate Nels na bumili na lamang dito sa pinakamalapit kasi kailangan po masalina na si Camelot. Bumili na lamang ng dugo dito po sa Red Cross. Yan. So ako po ay on the way na. At thank you po sa inyong mga prayer. Yan. Thank you po sa ating mga sumusubaybay, sa inyong mga prayer kay Camelot. So please continue pray po. At si Camelot naman po ay nung nakita ko kanina ay umu-okay na. Unlike kaninang umaga nung kausap si Ate Nels sa video call, nakita ko ay talagang maputla po siya. Pero ngayon umu-okay na, nagkakakulay na. Pero kailangan pa rin salinan ng dugo para daw mabilis makarecover, sabi ni Doc. So yun guys, on the way na po ako.
Meanwhile, Kamusta mga kabeshi at mga kapitik? Welcome back sa aming YouTube channel. And for today's vlog, kami po ni Nanay ay may check-up. Si Nanay po ay follow-up check-up para basahin yung kanyang laboratory na ginawa noong Monday. At ako naman po ay ultrasound. Yehey! Thank you Lord at makakapagpa-ultrasound na po ako. And dahil hindi po available si Daddy ngayon at inaasikaso yung blood donor, yung pagkuha ng blood sa Red Cross sa Dasmariñas, ay naisipan ko po na i-message si Maring Ruth dito po sa tapat namin at sila po ay available para maihatid po kami sa Tagaytay Medical Center. So let's go! Thank you so much Maring Ruth and Paring Dante. Ayan po ang outfit ni Andres for the day. Sunuot na yung padala po sa kanya. Abat nakabagong shoes. Hi Mare! Ayun po sila. Thank you so much. Ayun po sila. Sila pa maghahatid sa amin ngayon nila Nanay at Andres. Si Nanay. Si Nanay, mother ni Wayne. Ayan po. At nakasakay na po si Nanay. Sunod na po si Andres. Thank you so much, Maring Ruth and Paring Dante. hi Andres. Say hello, Andres. Let's go na. Ayun, thank you Lord at nandito na po tayo sa Tagaytay Medical Center. Thank you so much. Ayan, at kami po ay bababa na. Andres, bawal makulit dito. Andres. Titig na titig yung kay baby. Pero yung kanina. Si Nanay po ay nasa baba. Ay kami dumalaw na dito ni kay Emilio ni Andres. Si Daddy naman po ay kumukuha nung blood na isasalin kay Melot sa Dasma. Red Cross Dasma. Si Emilio po ay pinapadighay pa ng kanyang daddy. Tito Andres, tito ka na. Kami po ay sumilip lang. Kami ay pababa na din. Doon na namin naantayin si Daddy sa baba. At si Andres ay nag-aakit na. Let's go. Ayan mga kabeshi. Bale, tapos na po si Nanay na magpa-check up. At habang nagpapa-check up si Nanay ay sinamahan po natin. Thank you Lord at okay po ang kanyang laboratory. Si Andres. Hi, say hi to everyone. Are you happy? Okay po ang laboratory ni Nanay at nag-add lang si Doc ng gamot para sa uric acid niya. Next check-up niya ay sa June na. I-check ulit yung uric acid kung tumataas o ano. At continuous lang yung iba niyang maintenance. Sabi ni Doc ay maganda daw at bumaba na yung kanyang bad cholesterol. So hindi na siya binabaan na yung dosage para sa bad cholesterol, ng gamot para sa bad cholesterol. At ngayon ay gusto ni Nanay na makita si Emilio kaya dito po kami pumunta ngayon sa level 5 sa 5th floor para makita ni Lola si Emilio, ang kanyang first na apo sa tuhod. Bale, si Daddy naman po ay nasa Red Cross pa. At bali nagpa-add si Doc ng another 2 units of blood. Ay naghahanap si Daddy ng lagayan ng styrofoam kasi yung dala niya ay kulang. So ayan mga kabeshi, bali nagpa-add po si Doc ng another 2 units of blood. Bali 4 units total. Yung 2 units isasalin, yung dalawa pa ay reserva naman. Kaya si Daddy ay naghahanap pa ng storage at kulang yung dala niya na storage. At ako naman po ay mamaya bababa para magpa-ultrasound. Naka-schedule na din po ako. Mamaya pa mag-i-start ng 12 noon. Ayan mga kabeshi, at kami po ni na Ate Nels at Nanay at saka si Andres ay kumain na dito lang po sa canteen sa hospital. At bali si Andres ay nakatulog na nga. So ngayon ako naman ay pupunta doon sa ultrasound.
section para makapagpa-ultrasound na po ako. At nakaschedule ako din ngayon. Kasi Andres. Dito po kami ngayon sa less crowd. Dito sa part ng hospital na wala masyadong tao. Tapos ay si ate Nels muna magbabantay dito kay Andres. Ayun mga kabesya, nakapila na po ako sa ultrasound. At nag-aantay na lang ako ng number ko. Pang 8 po ako ngayon. Si Andres ay tulog na kay ate Nels. Meanwhile. So ayan mga kapitik, galing na ako sa Red Cross. Nag-additional si Doc ng apat sa halip na 2 bags, gagawing 4 bags. So yung binigay sa akin na lagayan kulang. Wala daw po silang binebenta na lagayan. So ako may maghahanap pa ng lagayan po ng dugo. So it's either, sabi, pwede yung cooler na maliit or pwede rin yung parang styro na lagayan ng ice candy. So mayroon po dito ako nakikitang malapit na na pure gold. Titingin ako doon guys. Pag wala ay doon na lang ako magpa-park, at mahirap po mag-park wala rin parking doon sa Red Cross. Lalakarin ko na lang papunta naman doon sa dulo sa Walter Mark, at baka doon ang mayroon. So yun guys, sana makabili ka agad ako at para makabalik na tayo. Ayan mga kapitik, mayroon ditong Walter Mark. So dito pa ako maghahanap ng styro. Ay nako, wala po doon sa galing ako sa pure gold ay wala. Buti na lang dito sa kabilang kanto merong Walter Mart. So dito ako titingin ng styro guys. So wala pala dito, naubos na raw. Punta ako ng handyman or DIY. Taas. DIY. Wala daw sila yung styrofoam na lagayan ng ice candy. 370? Yes, sir. Sige po, tatawagan. Dito ako sa handyman. At doon sa Mr. DIY ay 4 liters lang pala. Ay tumawag po ako, ay dapat daw ay 5 liters pataas yung kasya. 2 dugo plus yelo. So ito naman ay maliit din. Dapat ganito lang kaso dapat 5 liters. So ito na lang guys, 700 no, tapos naka 30%. Ayan, sige ito na lang Yung pula. pabili ng isa, yung blue na lang para hindi obvious na dugo. Joke lang. Salamat pa sa ito guys, lalagyan ng dugo ni Camelot na kukunin natin sa Red Cross. Bali ito ay 700 plus 30% off ay 500 na lang ito. Yan. So babalik na po ako ng Red Cross Dasma para i-collect yung dugo. Yan guys, medyo malayo lang. Doon sa kabila na yung overpass. Lagay niyo sila sa akin. Ang mahirap lang dito, mahirap din mag-park. Isa pang mahirap dito sa Dasma, nakahirap maghanap ng parking. So doon po ako galing, doon yung Walter Mark. Kanina dito ako galing naman sa Pure Gold. So ngayon ay babalik na ako ng Red Cross Dasma. Dito ako sa taas. Bawal mag-jaywalking. Yan guys. Dito na tayo, sidewalk. Lalakad
lalakarin ko na lang papunta doon sa aking parking. Doon ako nag-parking sa Pure Gold. Hirap din kasi mag-parking dito sa Red Cross. Ayan po yung Red Cross. Ayan mga kapitik, thank you Lord. At nakuha ko na po yung dugo. Nandiyan na sa gitna ko nilagay. 4 na bags. 4 times 1.8. Grabe, napakamahal. Binibiro ko nga sabi ko wala bang discount kapag regular donor? Wala daw. So ayun, pabalik na po ako. At ang kabilin-bilinan ay bawal daw maalog. Yung dugo bawal matagtag. So on the way na po ako guys. Yan. On the way na ako sa TMC. At nandun na rin sina Janet at sina Andres. Yan, sina Mader. Sila po ay may check-up din. Si Mader ay babasahin yung kanyang x-ray sa baga. Si Janet naman ay ultrasound para sa aming second baby. Yan. Siguro doon na lang din ako maglalunch. Ako nga po ay kinakabahan at akala ko ako'y kukunan ng dugo ngayon. Akala ko ako'y magdo-donate. Eh ako pa naman ay puyat dahil kagabi po kami hindi na nakatulog ni na Ate Nels. Dahil after manganak ni Milot, ako po umuwi na. Si Ate Nels ay nagpaiwan at inintay niya si Camelot na makapunta ng kwarto. Kumbaga nasa recovery room kasi si Milot eh. So inaantay niya. Dinala na nga po si Camelot sa taas, sa 5th floor sa room. Ayun, doon naman siya dinugo. Ang daming blood na lumalabas sa kanya. Kaya po si Ate Nels ay bawal namang magbantay doon. Kaya nung sinundo ko kagabi, nagpasundo po siya kagabi, ay siya po halos ay hindi na rin nakatulog, stress na stress. Pati kami hindi na rin nakatulog kasi ang akala ko ako'y kukunan kagabi ng dugo. Wala naman palang bawal pala yung ganun, yung diretso kasi itetest pa pala yun. Itetest pa sa HIV o kung anong sakit bago isalin kay Camelot. Kailangan safe. Kaya yun po, medyo puyat din ako ako hindi pa rin nakakapaligo dahil kanina kami maaga ni Ate Nels. Akala ko ay makakabalik ako para sunduin sina Janet, ay hindi na po at tuloy-tuloy na kami. Naghanap na ako ng dugo. So dito nga po sa Dasma ako nakarating. Yan guys. So praise God dahil yan, meron na tayong dugo na nakuha. Isasali na lang kay Camelot. So thank you Lord. And mga kapitid, thank you Lord. Nandito na ako sa TMC. At nadala ko na yung dugo doon sa laboratory. So chine-check lang nila. At ituturok na daw kaagad kay Milot. Hinihintay lang si Doc. So kinumusta ko kung bumula. Buwan ng malubak po bawal maalog. Ay okay daw naman. Walang bula. So ngayon nagpark lang ako. At babalik na ako ng TMC. Yan. Nandun si na Janet. Siguro maglalunch na din muna ako. Kasi alauna na pala. Ayan guys. Sana kaagad kay Camelot yung dugo. Para ma-fully recover na siya. Pero so far okay naman daw si Camelot. Medyo maputla pa rin. Dahil kulang nga sa dugo. Wow, thank you Lord at nandito na po si Daddy. O yan, para sa iyo, tubig at saka ito. May matamis. Kamusta ka naman Daddy? Pagod ka? Meron kasi doon walang maparkingan. So parang dapat pagdating ko doon, okay lang kung ikukulit ko na eh. Eh hindi, nagpadagdag ng dalawa. Oo nga. Doon ako na-stress. Na-stress po siya nung Meron nagpadagdag. pa ako ng lagayan. Huwag kang mabibigla Daddy, tapos na ako magpa-ultrasound. 4 months na. 4 months na po pala si baby. Thank you Lord. At makukuha natin yung result ay 3 to 4 hours. At bukas naman ang aking appointment kay Dr. Rosilio sa aking OB.
Kasama po namin sa Andres dito sa kantin. Antok na antok. Kakagising lang nito. Kasama nito ang Tita Nels. Hi! Expected ay September 1. Nagkakagulatan na lang. Ako naman ay hindi ko rin naramdaman. December 1st week pa lang aking last menstruation. Tapos ay naramdaman ko na buntis ako ng mag-e-end na ng February. Mga February na po. Kaya yun. Okay naman si baby, thank you Lord. Nakita ko na siya kanina, Andres. Akala ko yung makikita ko ng gender. Medyo maliit pa daw, ayaw pa sabihin na yung doctor. Isama po nito ang lagi. Pinapalo ako. Ayaw. Abo, naiyak ko sa akin. Si Andres naman ay kalong may atinas kanina. Nung layo dinigang ka, bigla nagising. Andres! Nakita na nito si Emilio. Punta siya ng punta kay Emilio. Tingin na niya si Emilio. Ayan po si Andres. Andres? Yes? Yes? Nasaan niya? Where's your ball? Where's your ball? Saan? Oh no, wala dito yung ball mo. Ganda po ng outfit niya, no? Wow! Nakita mo na si Emilio? Nakita mo na yung pamangkin mo? Nagme-merienda lang si Andres. Wow, ubos mo na agad. Tapos si Ate Nels po at Janet ay nasa taas. Kinakausap si Doc. Nandun na. Yan. Si Milot naman po ay kung hindi nagkaroon ng problema ay dapat ay lalabas na raw bukas. So since na sasalinan siya ng dugo, hinihintay lang po salinan siya ng dugo, pinaprocess na, no? Parang dino-double check lang nila yung dugo. So after nun ay saka magdi-decision si Doc kung pwede nang ilabas si Camelot. Hinihintay lang natin sila Janet at tayo pa ipauwi na. Let's go home. Kami nandito lang sa walang tao. Dito lang tayo. Bawal pag-alagala. Andres, ha? Bawal pag-alagala. Ayan guys. Kami pauwi muna ng bahay. Nandun pa rin si Camelot, saka si Bal, saka si Emilio. Pero marami namang bilin kay Camelot na dapat gawin, saka kay Bal. At saka marami instruction si Doc, no? Paano maglinis ng sugat, lahat-lahat. Pag nilagnat, anong gagawin. So ngayon ay okay naman po, thank you Lord. Kami pauwi muna. Balik na lang uli dito, si Ate Nels. Tutulog muna. Wala pang tulog. Oo, wala pang tulog. Oo. Ako ngayon wala pang ligo eh. Ay, tayo punta ng supermarket. Ay, hintay muna ninyo ako dito. Dito yung mabigat. Akin mo nang ilalagay sa sasakyan, mami. Pati yung bag ni Andres, ha? Ito po si Andres. Dito kami sa supermarket. Woo! Andres, ang daming ball. Look, oh, ang daming ball, Andres. Wow, ang daming ball. Yes. Ha? Ay, doon na ang sabon. Tara. Oh, dami dito pang baby. Mura lang din. 75 lang. Oo. Brum, brum, brum. Mami, ito. Pwede na sa atin yan, no? Ganyan lang kaliit yung atin, eh. Yeah, pwede na nga yan. Nanay, ito, halika. Si Mother po ay bibili ng electric kettle. Inay, narito rin yung sabong panlaba. Oo. Diba, nanay, mga initan. Para pag ikinaliligo. Yung camel ay maganda na. Buna yung black. Ayo, maganda. Ba ito naman ini yung mga ano. Oh, panlaba. Pagka washing ay ano, maganda yung liquid.
Ay, pwede na yung Breeze. Breeze, ba na ho? Gusto mo yung Ariel, pero yung ako'y Breeze lang eh. Okay na. Ay, oo. Ay, hindi. Nire-refill lang. Ganito ang bibili mo na, oh. Tapos i-refill mo, isasali mo lang doon. Mas mura. Ayan, tapos ay isasali na lang. Basta yung liquid, aboy, baka yung powder. O dapat ay liquid. Ayan, guys. Kuha ka rin ng daon eh. Ayan, oo, mura na yan, Mader. Eh, tatawag ako ng ano, papatesting natin. Baka may bago dito ah. Ba na ho, madaming bago. Kanina pa nagdadan. Ito yung napili ni nanay na electric kettle. Ipa-power test. Okay? Ito po. Apo. Thank you. 1.8 liters. May ballpen din. Oh, ito mother. Nasa si nanay. Eto, nagtitingin ng mga kawali. 7 days replacement tapos 1 year warranty. Lagay ko na dito ah. Maganda pala yan ah. Natingin si mother ng kawali. Magkano po yan ate? I-check ko lang po. Sige po. Kinakalawang kaya yan? Hindi naman po. Meron po yung pantakot na pwede bumili. Oh, bibili ka ng pantakip. Ibang 20% nanay oh. Oh, piliin mo yung 40%. Okay, 40%. Oo. Ano bagang diaper ni Andres? Piliin mo yung 40%. Anong size? Ay, ito ako. Anong size ng diaper ni Andres? Andres! XL na. XL na. XL na. Hindi na yan. Nabili rin si mother ng kawali. Kabilin-bili na ni Eric. Oh. Parang malaki. Hindi, tanggalin mo muna yung plastic. Andres. Andres, careful. Careful, Andres. Oh, ano naman yan eh. Ganito ba yung diaper ni Andres? Oo. Oh, Andres, oh. Kala ko kay Emilio, hindi pa yan kasya kay Emilio. Ay, hindi kay Andres ito. What? Bakit Pasasalamat naman? ko sa Oh, ay saka bayan na. kanina. Saka na at kayo malaki na ang bayarin sa ospital. Ayaw mo lang ngayon. Kayo malaki na ang bayarin sa ospital. Ano? Ayaw, Yung 40%. Napili. Ate, pakibalik na lang po yung mga papel ha para halatang bago. Tapos ay ireregalo kay Eric. Salamat. So, yan ay may 40% off. Ay, 20 lang pala yan? 40%. Oo, 40%. Opo. 40% off. Yan. Saka ito ang binili ni Mader. Meron siyang electric kettle. Okay. Ayan po si Mader nagbabayad na ng kanyang kawali at electric kettle. Tatawa ko sa reaction ni Ate Nels. Parang namamahalan. Let's go home. Yan mga kapitik, nandito na tayo sa Mercury Drugs. At si Mader ay nabili lang ng gamot. Yan. At si Andres, mami. Ay, nadete na. Abay, miss na ang dede. Yes. Ni Andres. Si Ate Nels po ay nag-toilet lamang. At tayo dadaan din ng palengke at nang tayo may pang ulam mamaya. Yan po, nakita mo na yan. Iyan yung pinagbayaran ko sa dugo. 1.8 times 4. Yan. Tapos ay bumili ako ng cooler na halagang 500. Ba ito yung resibo ah. kasama na yung cooler di yan. Ha? Kasama na yung cooler. Ay hindi. Magkano? Bali 7 to yung dugo. Tapos ay cooler. Tapos ako nagpagas ng 500. Ba ito yung resibo ah ng dugo mo. Cooler eh, magkano? Para remembrance. 500. Plus Sukling 500 3 lang yung 500 ay. Plus 500 na gas. Oo. Ay di 8 to. Oo, 8 to. Oo, ito ah. Yan yung iyo resibo. Mahalaga iligtas yung Mahalaga yung nakakuha tayo ng dugo. pera yung nahanap. Oh, mami. Ayan po si Ano sa iyo? Ini. Ano sa iyo? Banana kayo. Banana. Ang
delivery muna sa amin ng merienda ngayon. Bago po kami umuwi ng bahay, minadaanan kami ng mga tindahan. Ang delivery muna sa tabi ng Ah. banana At tuyo. saka Lemonade sa akin. Ha? Sarap. Lemonade. lemonade. Walang lemonade. Cucumber lemon. Dalawa. Pero isa pa lang yung kinuha ko ha. Mamaya ko. Bali, dalawa nito na mga maliit. Oo. Kumakain na po kami. Kain po tayo. Ang kay white ay banana ko yun po. Kay Mader. Mader. Sa'yo yun eh. Ako, wag na. Ha? Tubig ng akin, meron na akong tubig. Ayoko. To humans belong the plans of the heart, but from the Lord comes the proper answer of the tongue. Proverbs 16:1 NIV.